Hindi ko na kailangan ang matandang bahay na yan, Carmela. Isang sagabal lang yon sa mga plano ko para sa hinaharap. At mas mabuting ibenta na natin habang may bibili pa para makapagsimula na ako ng bago kasama ang taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Ang boses ni Ramon ay malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan at tagos sa kalamnan ang bawat salita. Sa kabilang linya ng telepono na nakalapat sa kanyang tainga, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Habang nakatayo sa gitna ng kanilang silid, dahan-dahang binitawan ni Carmela ang basang-basahan na hawak niya. Ang tubig na may halong sabon ay dumaloy sa sahig, isang tahimik na saksi sa pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang mga daliri niya, na kanina lamang ay matyagang nagpupunas ng mga alikabok sa mga gamit ni Ramon, ay unti-unting nanginig. Hindi niya napansin ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata, diretso sa sahig, kasabay ng bawat bahagi ng kanyang pangarap na unti-unting naghihiwalay. Kailangan niyang iligpit ang kalat sa ilalim ng kama. Iyon ang huling utos ni Ramon bago ito umalis kaninang umaga. Sa ilalim ng makapal na kutsyon, ang mga kamay niya ay humaplos sa isang matigas na bagay, isang brown na sobre. Ang pag-aalinlangan ay naghari sa kanyang dibdib, ngunit ang kuryosidad ay mas matindi. Pagbukas niya, ang mga dokumento na nakita niya ay tila mga talim ng kutsilyo na humiwa sa kanyang dibdib. Mga papel na nagpapatunay ng pekeng pirma, mga kasunduan sa pagbebenta ng ari-arian, at isang tiket sa eroplano na may pangalan ni Ramon at ng isang babaeng hindi niya kilala. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Iniiwan siyang kinakapos ng hininga. Ang pagmamahal na iningatan niya sa loob ng 10 taon ay tila nagmistulang usok na tinangay ng hangin sa isang iglap. Ang bawat sakripisyo, bawat hapunan na inihanda niya pagkatapos ng pagod sa trabaho, bawat pag-intindi sa mga pagkukulang ni Ramon, lahat ng ito ay ninakaw at ginawang tuntungan para sa pagtataksil. Nilingon niya ang salamin sa harap niya. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero, maputla, wasak at puno ng tanong. Bakit? Paano niya nagawang ipagpalit ang lahat ng pinagsamahan nila para sa isang kasinungalingan? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naputol ng pagtunog ng susi sa pintuan. Ang bawat hakbang ni Ramon papalapit sa silid ay parang martilyong tumutuktok sa kanyang kaba. Kailangan niyang magdesisyon. Itatago ba niya ang sakit na ito at magpapanggap na walang alam o hahayaan niyang ang natitirang dignidad niya ang magdikta sa susunod na mangyayari? Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Ang anino ni Ramon ay tumama sa sahig, unti-unting lumalapit sa lugar kung saan nakatayo si Carmela. Hawak pa rin ang mga papel na sumisira sa kanyang buong mundo. Ang pagbukas ng pinto ay tila isang dahan-dahang paghatol. Pumasok si Ramon na may dalang ngiti. Ang ngiting dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Carmela. Ngunit ngayon ay tila isang matalim na balisong na handang sumugat. Inilapag niya ang kanyang gamit sa ibabaw ng mesa at nilapitan si Carmela. Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Ramon sabay lapit upang yakapin ang kanyang asawa. Automatikong umatras si Carmela. Ang bawat hibla ng kanyang balat ay tila tumatanggi sa haplos na yon. Ang mga dokumentong hawak niya ay nakatago sa likod ng kanyang likuran, tila isang pasanin na unti-unting pumipiga sa kanyang lakas ng loob. Ramdam niya ang tibok ng sariling puso na bumabayo sa kanyang dibdib, isang ritmo ng takot at pagtataksil na tila naririnig na rin ni Ramon. Pagod lang ako, Ramon. Mahinang tugon ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Masyadong mainit ang panahon ngayon. Tumawa si Ramon, isang tawa na walang tunay na kagalakan. Pagod? Lagi ka nalang pagod, Carmela. Siguro kung hindi ka laging nakatutok sa bahay na ito at sa mga lumang gamit mo, magkakaroon ka rin ng gana para sa atin.
Tinalikuran siya ni Ramon at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang labas ng bahay na balak na niyang ipagpalit sa isang malayang buhay. Sa bawat sandali na hindi nakatingin ang kanyang asawa, naramdaman ni Carmela ang bigat ng mga papel sa kanyang kamay. Ang bawat tinta sa mga dokumentong yun ay isang patunay ng isang buhay na binuo nila na ngayon ay tinatapos na lamang ng isang pirma. Alam mo, Carmela, pagpapatuloy ni Ramon ng hindi lumilingon, napag-isipan ko na rin ang sinabi ko kanina. Mas mabuti talaga kung magbago na tayo ng takbo ng buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ibibigay ko ang parte mo sa benta. Kapag natuloy ang lahat, sapat na para makapagsimula ka ng maliit na negosyo o bumalik sa probinsya. Ang bawat salita ay isang dagok. Hindi man lang naisip ni Ramon na ang bahay na ito ang tanging alaala na mayroon si Carmela mula sa kanyang mga magulang. Para sa kanya, ito ay isang ari-arian lamang na maaaring palitan ng pera. Si Carmela ay huminga ng malalim, pilit na kinakalma ang nag-aalab na emosyon sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay dumako sa retrato ng kanyang lola na nakasabit sa dingding. Ang mga mata ng matanda sa larawan ay tila nagpapahiwatig ng isang payo na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagiging maingat ay hindi kaduwagan. Ito ay katalinuhan. Salamat, Ramon, sagot ni Carmela. Pilit na binaluktot ang kanyang mga labi sa isang mapait na ngiti. Salamat sa pag-iisip sa aking kinabukasan. Habang naglalakad si Ramon patungo sa banyo, nagkaroon ng pagkakataon si Carmela. Sa loob ng ilang segundong pagkapikit ng kanyang mga mata, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya iiyak, hindi siya magmamakaawa. Ang mga papeles ay kailangang maibalik sa ilalim ng kutsyon nang hindi niya nalalaman na nalaman na niya ang lahat. Paglabas ni Ramon mula sa banyo, nakita niyang tahimik na nagtutupi ng damit si Carmela. Ang silid ay nababalot ng katahimikan, isang katahimikan na punong-puno ng mga lihim na tanging ang mga dingding lamang ang nakakaalam. Ano ba ang ulam natin ngayong gabi? Tanong ni Ramon habang nagbibihis. Adobo? Maikling sagot ni Carmela. Paborito mo, di ba? Oo naman, sagot ni Ramon ng may pagmamalaki. Alam mo naman kung ano ang gusto ko. Sa bawat paggalaw ni Carmela, sa bawat pagtitig niya sa kanyang asawa, isang katanungan ang patuloy na gumagapang sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagpapanggap na ito habang unti-unting binubuo ang kanyang sariling plano sa likod ng bawat ngiti. Ang bawat haplos ng kutsilyo sa mga sangkap ng adobo ay parang paghiwa ni Carmela sa mga alaala ng kanilang pagsasama. Ang amoy ng tuyo at suka ay humahalo sa hangin ng kusina, ngunit sa ilong ni Carmela, tila amoy ng pagkabulok ang bawat aroma. Sa labas, naririnig niya ang boses ng kanilang kapitbahay na si Aling Nena, ang babaeng walang ibang ginawa kundi magchismis at maghanap ng butas sa buhay ng iba. Carmela, nabalitaan ko sa palengke, may balak daw kayong lumipat ni Ramon sa ibang lungsod? Totoo ba yun? Sigaw ni Aling Nena mula sa tapat ng kanilang gate. Ang boses nito ay parang matinis na sirena na sumisira sa kanyang konsentrasyon. Lumabas si Carmela sa pintuan ng kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Saan mo naman narinig yan, Aling Nena? Wala namang kaming napag-uusapan na ganyan. Tumawa si Aling Nena, isang tawa na puno ng pangungutya. Naku, huwag ka nang magkaila. Nakita ko si Ramon na may kausap na lalaki sa isang kafe malapit sa munisipyo. May hawak na mga mapa ng lupa. Sabi pa ng mga tao, balak na daw niyang ibenta ang lumang bahay na ito. Sayang naman. Ikaw pa naman ang nagpundar ng halos lahat ng gamit dito, di ba? Nanlamig ang mga kamay ni Carmela. Hindi lang pala sa kanya nagsisinungaling si Ramon. Ang buong komunidad ay ginagawa na nitong tanga. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang mapait na puot.
Hindi na lang pala ito tungkol sa panloloko sa kanya, kundi tungkol sa pagwasak sa dignidad na pinaghirapan niyang itayo sa harap ng ibang tao. Maraming salamat sa impormasyon, Aling Nena. Pag-uusapan namin ni Ramon yan, pilit na pagtatapos ni Carmela sa usapan, kahit na ang totoo ay gusto na niyang isara ang pinto at sumigaw. Bumalik siya sa loob, ngunit ang katahimikan ng bahay ay tila naging mapanghusga. Sa sala, nakita niya si Ramon na nakaupo sa sofa, abala sa pag-text sa kanyang cellphone. Ang anino ng unang ngiti sa labi nito ay sapat na para mapagtanto ni Carmela na ang tao sa harap niya ay hindi na ang lalaking pinakasalan niya 5 taon na ang nakararaan. Siya ay isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. "Sino yung kausap mo sa labas?" Tanong ni Ramon nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang tono ng pananalita nito ay hindi interesado, kundi puno ng pagod. Tila ba naiirita na siya sa simpleng presensya ni Carmela. "Si Aling Nena lang. Tinatanong tungkol sa balak mong pagbebenta ng bahay," sagot ni Carmela. Sinadya niyang ilapag ng malakas ang kutsara sa mesa upang makita ang reaksyon nito. Tumigil si Ramon sa pag-text. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanliit. "Ano? Anong sinabi mo sa kanya?" "Wala," sabi ko. "Wala akong alam." Maikling tugon ni Carmela habang tinititigan ng diretso ang mga mata ng asawa. "Pero Ramon, totoo ba? Balak mo na ba talaga kaming paalisin dito?" Bumaba ang cellphone po ni Ramon sa mesa. Tumayo siya at naglakad palapit kay Carmela. Ang bawat hakbang nito ay puno ng panganib. "Carmela, huwag kang makinig sa mga tsismosa. Alam mo namang mahilig silang mag-imbento. At isa pa, para sa atin din naman ang lahat ng plano ko. Gusto ko lang ng mas magandang buhay para sa atin. Hindi mo ba maintindihan yon?" Gaslighting, ang paboritong armas ni Ramon. Palaging ipinaparamdam sa kanya na siya ang mali, na siya ang kulang sa pangunawa. "Intindihin? Ilang taon ko na bang iniintindi ang mga kagustuhan mo, Ramon?" Mahinahon, ngunit matalas na tanong ni Carmela. "Mula noong kinasal tayo, ni minsan hindi ako nagreklamo sa hirap. Pero kung ang kapalit ng magandang buhay na sinasabi mo ay ang pagtapon sa akin ng parang basahan, hindi ako papayag." Natigilan si Ramon. Hindi siya sanay na sumasagot ng ganito si Carmela. Ang tensyon sa hangin ay tila isang nakabuhol na lubid na handa ng mapatid. "Ano bang nangyayari sa'yo?" tanong ni Ramon. Ang boses ay nagsisimulang tumaas, puno ng banta. "Nagtatanong lang, Ramon. Nagtatanong lang kung hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis ko." Sa bintana, dumaan ang isang sasakyan. Ang ilaw nito ay tumama sa mukha ni Ramon, nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Carmela na ang kanyang pag-aalinlangan ay wala na. Ang laban ay nagsimula na at hindi siya aatras. Ang pagbabago sa tono ni Carmela ay parang isang dagok na hindi inaasahan ni Ramon. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay bahagyang nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mabigat. Tila may namumuong bagyo sa pagitan nilang dalawa. "Napaka-impertinente mo na, Carmela," madiing sabi ni Ramon. Lumapit siya ng isa pang hakbang. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na figura ni Carmela. "Dahil lang sa mga tsismis ng kapitbahay, magbabago na ang ugali mo? Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpapakain sa iyo at kung kaninong bubong ang sumisilong sa iyo araw-araw." "Bubong na minana ko sa aking mga magulang, Ramon." Mabilis na tugon ni Carmela. Hindi siya kumurap. "Huwag mong baliktarin ang katotohanan." Natigilan si Ramon. Hindi niya inasahan ang talas ng dila ni Carmela. Saglit na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Mula sa pagiging mapanupil, naging isang maskara ng mapagkunwaring pag-aalala. "Nakikita mo na? Ito ang sinasabi ko. Masyado ka nang nadadala ng emosyon mo. Baka kailangan mo nang magpahinga o magpatingin sa doktor.
Masyado ka ng stressed kaya kung ano-ano na ang naiisip mo tungkol sa akin. Muling ginamit ni Ramon ang gaslighting. Ito ang paraan niya para gawing baliw o hysterical si Carmela sa harap ng sarili nitong katwiran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumatalab ang lason. Hindi ako pagod, Ramon. Mas gising ako ngayon kaysa sa buong pagsasama natin. Mahinahong sagot ni Carmela. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina kung saan ang adobo ay kumukulo na sa kalan. Ang singaw ng pagkain ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ramdam ni Carmela ang mga mata ni Ramon na nakatitig sa kanyang likod, isang matalas at mapanuring tingin. Alam niyang susubukan ni Ramon na maging mas maingat ngayon. Mas magiging tago ang kanyang mga galaw, mas magiging mahigpit ang kanyang pagtatago ng mga dokumento. Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog na si Ramon, hindi man lang nakapikit ang mga mata ni Carmela. Humiga siya sa tabi ng lalaking itinuturing niyang kaaway. Ang bawat paghinga ni Ramon ay isang paalala ng kanyang panloloko. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid. Tumungo siya sa maliit na cabinet sa sala, kung saan nakatago ang mga lumang talaan ng kanyang lola. Binuksan niya ang isang lumang notebook na nakabalot sa tela. Sa loob nito ay nakasulat ang mga payo ng matanda. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa lakas ng boses, kundi sa talim ng pag-iisip. Doon, sa liwanag ng isang maliit na bombilya, sinimulan ni Carmela ang paglista ng mga kailangang gawin. Kailangan niyang makakuha ng kopya ng titulo ng lupa. Kailangan niyang malaman kung saang bangko inilalagay ni Ramon ang perang natitira sa kanilang savings. At higit sa lahat, kailangan niyang makahanap ng abogado na hindi makikilala ni Ramon. Ang bawat linya na isinusulat niya sa notebook ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Habang isinusulat niya ang kanyang plano, isang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto ng silid. Mabilis niyang itinago ang notebook sa ilalim ng sofa. Ang pintuan ay bumukas at ang anino ni Ramon ay lumitaw sa dilim. "Hindi ka makatulog?" tanong ni Ramon. Ang boses ay mababa at puno ng paghihinala. "Ano ang ginagawa mo sa sala ng ganitong oras?" Tumingin si Carmela sa kanya. Ang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa ng yelo. "Naghahanap lang ng tubig. Masyadong mainit sa silid, hindi ba?" Tumingin si Ramon sa paligid. Ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng anumang kahina-hinalang gamit. "Sigurado ka? Parang may tinatago ka." "Wala akong tinatago, Ramon," sagot ni Carmela. Humakbang siya palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Bakit? Bakit? Mayroon ka bang dapat ikatakot?" Ang tanong na yon ay bumutas sa katahimikan. Ang mukha ni Ramon ay bahagyang namutla bago ito bumalik sa pagiging mapagkunwari. "Wala. Matulog na tayo, Carmela. Maaga pa tayo bukas." Habang bumabalik sila sa silid, alam ni Carmela na ang kanyang laro ay nagsisimula na. Ang bawat paghawak niya kay Ramon ay hindi na haplos ng pagmamahal, kundi haplos ng isang sundalong sinusukat ang suot na baluti ng kanyang kalaban. Kinabukasan, habang ang bukang liwayway ay unti-unting pumapasok sa bintana, nagising si Carmela sa gitna ng isang napakalamig na katahimikan. Wala na si Ramon sa tabi niya. Ang pwesto nito sa kama ay malamig na, tanda na matagal na itong nakaalis. Sa ibabaw ng side table, iniwan ni Ramon ang isang pirasong papel. "May inasikaso lang ako sa bangko. Huwag mo na akong hintayin sa tanghalian. Kumain ka na lang sa labas." Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Carmela, ngunit hindi iyon ang ngiting masaya. Iyon ay ngiti ng isang taong nakahuli ng isda sa kanyang lambat. Kung nasa bangko si Ramon, ibig sabihin ay sinisimulan na nitong galawin ang kanilang mga ipon. Ito na ang pagkakataon. Mabilis na kumilos si Carmela. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Isinuot niya ang kanyang pinakamalinis na damit at nagtungo sa lumang aparador. Sa pinakailalim, sa pagitan ng mga telang hindi na nagagamit, nandoon ang kanyang mga dokumento.
ang orihinal na titulo ng lupa na iniwan ng kanyang lola. Kinuha niya ito at ipinasok sa loob ng isang matibay na sobre. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, nakita niya si Aling Nena na nagdidilig ng mga halaman sa kabilang bakod. "Oh, Carmela, saan ang punta mo? Ang aga mo yata ngayon." Tawag ng kapitbahay. "May kailangan lang akong asikasuhin sa sentro, Aling Nena. Pasensya na, nagmamadali ako." Sagot ni Carmela nang hindi humihinto. Sa loob ng taxi, ang kanyang puso ay bumabayo ng mabilis. Ang bawat pagliko ng sasakyan ay parang paglikurin ng kanyang buhay. Hindi siya pupunta sa palengke. Pupunta siya sa opisina ng isang abogado na dati nang tinulungan ng kanyang lola sa mga legal na usapin ng kanilang lupain. Si Attorney Santos. Pagdating sa opisina, ang amoy ng mga lumang papel at floor wax ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Nang makaharap na niya ang matandang abogado, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Inilabas niya ang titulo at ang mga dokumentong nakuha niya mula sa ilalim ng kutsyon ni Ramon. "Attorney Santos, kailangan ko ng tulong ninyo. Gusto kong malaman kung may legal na paraan para mapigilan ang pagbebenta ng ari-ariang ito nang wala ang pahintulot ko." Bungad ni Carmela. Binasa ng abogado ang mga papel. Ang bawat pahina na binubuklat nito ay tila isang kabanata ng katotohanang unti-unting nabubunyag. Matapos ang ilang sandali, tumingin ang abogado sa kanya nang may seryosong mukha. "Carmela, ang mga dokumentong ito ay peke. Ang pirma mo rito ay hindi sayo. Ito ay isang kasong kriminal. Maari nating ipawalang bisa ang lahat ng transaksyon ni Ramon, ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya na siya ang gumawa nito." "Magbibigay ako ng ebidensya," matigas na sagot ni Carmela. "Kahit anong kailangan gagawin ko." Paglabas niya ng opisina ng abogado, pakiramdam ni Carmela ay gumaan ang kanyang pasan-pasan. Hindi na siya nag-iisa, ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, isang itim na kotse ang nakaparada. Hindi iyon kay Ramon. Isang babae ang lumabas sa sasakyan, nakasuot ng mamahaling salamin at mukhang galing sa isang prestihiyosong trabaho. Tumingin ito sa kanya ng may halong pagtaya at pangungutya. Siya ang babaeng nakita ni Carmela sa mga litratong itinago ni Ramon. Ang babaeng nais kumuha ng lahat ng pinaghirapan niya. Tumigil ang tibok ng puso ni Carmela. Narito na ang kalaban. At hindi na ito isang lihim. Ang babae ay dahan-dahang lumapit kay Carmela. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa semento ay parang patalim na humahawi sa hangin. Huminto siya sa tapat mismo ni Carmela at sa likod ng kanyang mamahaling salamin, ramdam ni Carmela ang mapangaping titig. "Ikaw ba si Carmela?" tanong ng babae. Ang boses niya ay malambing, ngunit may bahid ng nakakairitang pagmamataas. "Ako si Elena. Siguro naman naririnig mo na ang pangalan ko mula kay Ramon." Hindi gumalaw si Carmela, na natiling nakapako ang kanyang mga paa sa lupa. Ang sobre na hawak niya, na naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak kay Ramon, ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib. "Anong kailangan mo, Elena? At bakit ka nagpapakita sa harap ng bahay ko?" Tumawa si Elena. Isang tawang puno ng pangungutya. "Bahay mo, Carmela, sweetie. Konting panahon na lang at hindi na ito sayo. Alam nating dalawa na pagod na si Ramon sa buhay dito. Gusto niya ng pagbabago at gusto niya ng kasama na kayang sumabay sa lifestyle na deserve niya." Tumingin si Elena sa paligid ng maliit na hardin ni Carmela na para bang naghahanap ng dumi na dapat linisin. "Sana huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pumirma ka na lang sa mga papeles na ibibigay niya. It's better for everyone. Huwag ka nang maging marupok. Hindi mo naman na siya mapipigilan." Ang bawat salita ay parang sampal. Ngunit sa halip na masaktan, isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Carmela. Ang pagkatao ni Elena, ang pagiging mapagmataas at mababaw, ay nagbigay kay Carmela ng linaw. Hindi si Ramon ang tanging kaaway.
Ang mga taong tulad ni Elena, ang dahilan kung bakit nagiging ganito kadali sa mga tulad ni Ramon ang mang-iwan. Ang desisyon kung aalis ako sa bahay na ito ay nasa kamay ko, hindi sa'yo. Mahinahong sagot ni Carmela. At lalong hindi kay Ramon. Kung may balak kayong kumuha ng kahit anong bagay na hindi sa inyo, siguraduhin ninyong handa kayong harapin ang batas. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa gulat. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng katapangan mula sa babaeng inakala niyang mangmang. Tapang nga. Akala mo ba matatakot ako sa mga salita mo? Hindi ako nagsasalita para takutin ka. Wika ni Carmela habang humahakbang papalapit kay Elena. Nagsasalita ako para ipaalala sa iyo na ang bawat pagkakamali ay may katumbas na kabayaran. Sana handa ka na sa kakaharapin ninyo. Bago pa man makasagot si Elena, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Si Ramon. Paglabas ni Ramon sa kotse, agad siyang napahinto nang makita ang dalawang babae sa harap ng kanyang bahay. Ang mukha niya ay namutla at ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ni Carmela at Elena. Elena, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ramon. Ang boses ay puno ng kaba. Tumingin si Elena kay Ramon na para bang naghahanap ng kakampi. Sabi mo, kausap mo na ang asawa mo? Bakit parang wala siyang kaalam-alam sa mga plano natin? Ang hangin sa pagitan nila ay naging kasing lamig ng yelo. Napatingin si Ramon kay Carmela at sa pagkakataong ito, hindi na pagpapanggap ang nakita ni Carmela sa kanyang mga mata, kundi takot. Takot na malaman ang katotohanan na mas marami na siyang alam kaysa sa inaasahan nito. Carmela, panimula ni Ramon, ang boses ay nanginginig. Hindi ito ang iniisip mo. Tiningnan ni Carmela si Ramon, pagkatapos ay kay Elena, at sa huli ay sa kanyang sariling tahanan. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ramon, huwag mong sabihing hindi ito ang iniisip ko, sagot ni Carmela. Dahil ang totoo, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang lahat ng nangyayari. Dinala niya ang kanyang mga mata sa gate at dahan-dahang pumasok. Iniiwan silang dalawa sa labas. Habang ang bawat hakbang niya ay parang pag-aalis ng isang mabigat na kadenang matagal niyang kinagisnan. Naiwan sina Ramon at Elena sa labas ng gate, kapwa nakatulala sa likod ni Carmela na dahan-dahang pumasok sa bahay. Ang katahimikan sa labas ay napalitan ng mahinang bulungan ng mga kapitbahay na sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Ano ba ang nangyayari, Ramon? Bakit ganoon ang reaksyon niya? Tanong ni Elena. Ang boses ay pilit na pinapakalma kahit halata ang pagkainis. Sabi mo, mahina ang loob niya. Sabi mo, madali lang siyang pasunurin. Tumahimik ka muna, Elena. Pabulong na sigaw ni Ramon habang nililingon ang paligid kung may mga taong nakikinig. Hindi ko akalain na magiging ganito siya kabilis kumilos. Pumasok ka muna sa loob ng kotse, huwag kang magpahalata rito. Sa loob ng bahay nito, hindi pumasok si Carmela sa kanilang silid. Nagpunta siya sa kusina, kinuha ang baso ng tubig at naupo sa maliit na mesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa wakas, ang tensyon na matagal niyang kinimkim ay nagsimulang maging isang matalas na estratehiya. Alam niyang sa mga susunod na oras, susubukan ni Ramon na gumawa ng paraan para suyuin siya o baka naman takutin siya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon, mukhang pagod at balisa. Hindi na niya itinago ang kanyang tunay na kulay. Wala na ang nangiting mapagkunwari. Ang mukha niya ay puno ng iritasyon at pagkadismaya. Ano bang drama yan, Carmela? Tanong ni Ramon sabay lapag ng susi sa mesa ng may kalakasan. Bakit mo kailangang magpakitang tao sa harap ni Elena? Nakakahiya sa ibang tao. Tumayo si Carmela, humarap sa kanyang asawa nang walang bakas ng takot. Nakakahiya. Ang ipinakilala mo, ang babaeng sumisira sa ating pagsasama sa harap ng bahay ko,
Iyon ang nakakahiya, Ramon. Huwag mo akong gawing tanga. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Sigaw ni Ramon. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Nagtatrabaho ako para sa atin. Yung babaeng iyon, may connection siya sa mga investors para sa negosyong gusto kong simulan. Kailangan ko siya para sa kinabukasan natin. Negosyo o bagong buhay? Tanong ni Carmela habang lumalapit sa kanya. Huwag mo akong gamiting dahilan sa kataksilan mo. Alam ko ang lahat, Ramon. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng dokumento. Alam ko ang tungkol sa plano mong ibenta ang bahay na ito nang wala ang pirma ko. Natigilan si Ramon. Ang kanyang hininga ay huminto at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pagkabigla ay pinalitan ng isang malamig na pagtatangka na bawiin ang sitwasyon. Saan mo nakuha ang mga kasinungalingang yan? Mula sa mga ebidensyang itinago mo sa ilalim ng kutsyon, sagot ni Carmela. At huwag kang mag-alala. May kopya na ang abogado ko. Hindi ka na makakaalis nang hindi ko nalalaman. Ang pagbabago sa mukha ni Ramon ay nakakapanindig balahibo. Mula sa pagiging mapanupil, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng bato. Akala mo ba matatakot ako sa banta mo? Carmela, tandaan mo, asawa mo ako. May karapatan ako sa ari-ariang ito ayon sa batas. Kung gusto mong lumaban, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng tirahan bago pa man matapos ang kasong ito. Subukan mo, sagot ni Carmela. Ang boses ay seryoso at walang pag-aalinlangan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban sa iyo. Ang batas ang kakampi ko. Tumalikod si Ramon at padabog na lumabas ng bahay. Naiwan si Carmela sa gitna ng sala. Alam niyang ang banta ni Ramon ay hindi biro. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Carmela ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng hapunan sa isang lalaking hindi naman siya mahal. Siya na ang babaeng handang ipagtanggol ang kanyang sarili, kahit anong halaga ang kapalit. Pagkaalis ni Ramon, ang bahay ay bumalik sa isang mapanglaw na katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng isang biktima. Ito ay katahimikan ng isang general na nagbabalak ng susunod na hakbang sa gitna ng digmaan. Lumipas ang ilang araw na puno ng tensyon. Si Ramon ay hindi na bumalik sa bahay. Ginagamit niya ang pananahimik bilang isang uri ng psikolohikal na pag-atake. Umaasang sa paglipas ng panahon, ay luluhod si Carmela sa takot. Ngunit hindi niya alam, bawat araw na wala siya ay ginagamit ni Carmela para patatagin ang kanyang depensa. Isang hapon, nakatanggap si Carmela ng isang liham. Hindi ito mula kay Ramon, kundi mula sa isang bangko. Isang notice of foreclosure. Pinadalan siya ng abiso na ang bahay ay nakasanglana sa isang pribadong lender sa ilalim ng pangalan ni Ramon, gamit ang isang pekeng dokumento na nagsasabing siya ay pumayag sa transaksyon. Nanginginig ang mga kamay ni Carmela habang binabasa ang sulat. Hindi lang pala simpleng pagbebenta ang plano ni Ramon. Balak nitong nakawin ang lahat at iwanan siyang may utang sa bangko. Hindi mo ako matatalo sa laro mo, Ramon, bulong ni Carmela sa sarili. Mabilis niyang tinawagan si Attorney Santos. Attorney, nakatanggap ako ng foreclosure notice. Mukhang nagmadali si Ramon dahil alam niyang nahuli ko na siya. Carmela, kailangan nating maghain ng Temporary Restraining Order, TRO, laban sa bangko at kay Ramon. Kailangan nating patunayan na peke ang mga pirma at hindi ka nagbigay ng pahintulot. Handa ka na bang harapin ang publiko? Dahil kapag inilabas natin ang kasong ito, magiging bahagi na ito ng mga record ng korte. Payo ng abogado. Huminga ng malalim si Carmela. Ito ang sandaling kinatatakutan niya. Ang pagharap sa katotohanan na ang kanyang pribadong pagdurusa ay magiging usap-usapan. Ngunit inisip niya ang kanyang lola. Inisip niya ang mga taong tulad ni Elena na nag-aakalang ang pera at kapangyarihan ang nagdidikta ng katotohanan. Gawin natin, attorney. Hindi ako hihinto
hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Habang papalubog ang araw, kumatok sa pintuan ng isang lalaki. Hindi ito si Ramon, kundi isang proseso server mula sa korte. Iniabot nito ang mga dokumento. Pagpasok niya sa loob, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula kay Ramon. Sinagot ito ni Carmela. Sa screen, nakita niya si Ramon. Nasa isang mamahaling hotel, kasama si Elena sa background. Mukhang nagdiriwang sila. Carmela, nakita mo na ba ang sulat mula sa bangko? Tanong ni Ramon. Ang boses ay puno ng pangungutya. Wala ka nang magagawa. Sa loob ng 1 linggo, mapapasa amin na ang bahay. Mas mabuti pang umalis ka na ng kusa bago pa kita pilitin ng mga pulis. Tiningnan ni Carmela ang screen ng direkta sa mga mata ni Ramon. Walang takot, walang lungkot. Isang matapang na ngiti lang ang ibinigay niya. Ramon, salamat sa pag-amin mo sa video call na ito. Wika ni Carmela. Sana ay maging masaya ka sa huling mga araw ng iyong kalayaan dahil ang video na ito kasama ang kopya ng mga dokumentong hawak ko ay nasa korte na bago pa man matapos ang gabi. Ang nangiti sa mukha ni Ramon ay biglang naglaho. Namutla ito habang si Elena sa background ay napatigil sa kanyang pagtawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ramon. Ang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Ibig sabihin, Ramon, ang laro mo ay tapos na at ang korte ang magdidikta kung sino ang tunay na may-ari ng lahat. Sagot ni Carmela bago niya pinindot ang end call. Sa labas, ang langit ay nagiging madilim na, ngunit sa loob ng puso ni Carmela, may isang liwanag na unti-unting sumisindi. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, siya na ang humahawak ng susi. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis na parang kidlat. Ang balita tungkol sa kasong isinampa ni Carmela ay kumalat sa kanilang komunidad. Isang mitya na sumiklab sa gitna ng kanilang tahimik na pamumuhay. Si Aling Nena at ang iba pang mga kapitbahay ay hindi na makapaghintay na magbulong-bulungan. Ngunit para kay Carmela, ang mga tsismis na yon ay parang ingay na lamang sa background. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang hustisya. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay nanunuot sa buto. Malamig, matalim, at puno ng tensyon. Si Ramon ay nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay hindi na mapagkumpuni. Wala na ang dating mapagmataas na Ramon. Ang nakikita ngayon ng lahat ay isang lalaking lugmok, pawisan, at halatang hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang gaping ay siya pa palang magpapabagsak sa kanya. Objection, Your Honor! Sigaw ng abogado ni Ramon nang ilabas ni Attorney Santos ang video recording ng kanilang video call. Hindi ito admissible. Hindi kumuha ng pahintulot ang aking kliyente sa pag-record. Ngunit si Attorney Santos ay kalmado. Inayos ang kanyang kurbata bago sumagot. Your Honor, ang ebidensyang ito ay hindi lamang basta recording. Ito ay isang voluntaryong pag-amin ng nasasakdal sa kanyang krimen. Walang batas ang makakapagprotekta sa isang taong kusang nagpahayag ng kanyang maling gawain. Tumingin ang hukom kay Ramon. Ang mga mata ng hukom ay parang x-ray na tumatagos sa kaluluwa ng lalaki. Mr. Ramon, mayroon ka bang paliwanag para sa ebidensyang ito? Si Ramon ay tumayo. Nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya kay Carmela. Isang tingin na puno ng pagmamakaawa. Pag-asa na baka sakaling maawa pa rin ang asawang tinraidor niya. Carmela, please, alam mong hindi ko sinasadya ang lahat. Nagkamali ako. Pero asawa mo pa rin ako. Ayusin natin ito sa labas ng korte. Ang bawat salita ni Ramon ay parang isang pelikula na paulit-ulit niyang napanood. Noon, ang mga salitang yan ay sapat na para patawarin siya ni Carmela. Ngunit ngayon, ang mga salitang yon ay wala ng timbang. Tumayo si Carmela. Sa harap ng hukom, sa harap ng lahat ng taong nakatingin sa kanya, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi siya nagsalita agad.
Hinayaan niya ang katahimikan na lamunin ang buong courtroom. Ramon, malinaw na wika ni Carmela. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang paghingi ng tawad ay para sa mga taong tunay na nagsisisi. Ang paghingi mo ng tawad ngayon ay hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong kaligtasan. Hindi mo ako minahal bilang asawa. Ginamit mo ako bilang hagdanan para sa iyong ambisyon. At sa batas, ang hagdanan ay hindi maaaring ariin ng taong tumuntong lamang dito. Natahimik ang buong courtroom. Maging si Elena na nakaupo sa likuran ay napayuko. Hindi na muling nagpakita ng kanyang dating kayabangan. Inutusan ng hukom na manatiling nakapila ang mga dokumento para sa mas malalim na pagsusuri. Bagamat hindi pa tapos ang buong laban, nakuha ni Carmela ang pinakamahalagang panalo, ang pagpapawalang bisa sa anumang transaksyon sa bahay. Ang bahay ay ligtas. Ang kanyang kinabukasan ay muling napunta sa kanyang mga kamay. Paglabas ng korte, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Mas maliwanag ito kaysa sa mga nakaraang araw. Hinarap niya si Ramon sa huling pagkakataon. Tapos na tayo, Ramon, ani Carmela. Mula ngayon, ang bawat desisyon sa buhay ko ay hindi na dadaan sa iyo. Handa na akong magsimula at wala ka na sa mga planong yon. Iniwan niya si Ramon sa labas ng gusali. Naglalakad patungo sa kanyang bagong simula. Alam niya na mahaba pa ang proseso ng diborsyo, ngunit ang malaking pasanin sa kanyang dibdib ay wala na. Pagkalipas ng ilang linggo, ang ingay ng korte ay napalitan ng katahimikan sa loob ng kanilang bahay. Ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng pagtataksil. Ito ay katahimikan ng paghilom. Si Ramon ay pansamantalang nakulong habang dinidinig ang mga kasong kriminal laban sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan at si Elena ay naglaho na parang bula sa sandaling nalaman nilang wala na siyang maibibigay na pera o kapangyarihan. Ganito pala ang katapusan ng isang taong ang pundasyon ay kasinungalingan. Sa huli, mag-isa siyang haharap sa sarili niyang mga pagkakamali. Si Carmela naman ay abala. Ang sariwang sapin, ang negosyong matagal niyang pinangarap, ay nagsimula na sa maliit nilang kusina. Hindi na ito basta pagluluto lamang. Ito ay simbolo ng kanyang kalayaan. Ang bawat putahe na inilalabas niya ay puno ng pagmamahal na dati ay ibinibigay niya kay Ramon. Ngunit ngayon, ibinibigay niya sa sarili at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga reseta ng kanyang mga paninda, dumating ang kanyang lola. Umupo ito sa tapat niya, tinitigan ng kanyang apo na ngayon ay may kislap na sa mga mata. Alam mo, apo, simula ng matanda, habang hinahaplos ang kamay ni Carmela, akala mo ay natalo ka nung iniloko ka niya. Pero tignan mo ngayon, hindi mo lang nabawi ang bahay, nabawi mo ang iyong sarili. Napangiti si Carmela. Tama ang kanyang lola. Ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapahalaga sa sariling halaga. Hindi niya kailangang maging malupit para manalo. Kailangan lang niyang maging matatag at totoo. Lola, hindi na po ako natatakot sa bukas, sagot ni Carmela. Maya-maya, may narinig siyang katok sa pinto. Pagbukas niya, isang lalaki ang nasa labas, isang dating kakilala, mula sa komunidad na matagal na palang nagmamasid sa kanyang pagtitiyaga. Hindi siya nagmamadali. May dala itong basket ng prutas, isang simpleng pagbati para sa matagumpay na pagbubukas ng kanyang negosyo. Carmela, congratulations sa sariwang sapin. Ang sarap ng balita sa buong barangay. Nakangiting sabi nito. Ito ay si Marco, isang arkitekto na tumutulong sa mga proyektong pangkabuhayan sa kanilang lugar. Hindi sila malalim na magkakilala, ngunit sa mga panahong lugmok si Carmela, si Marco ang isa sa mga taong hindi siya hinusgahan. Salamat, Marco. Pasok ka, paanyaya ni Carmela. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano sa negosyo, napansin ni Carmela
na ang usapan ay hindi tungkol sa nakaraan, sa sakit o sa pagtataksil, kundi tungkol sa mga bagong ideya, sa mga bagong pangarap. Ramdam niya ang respeto ni Marco sa kanyang pagkatao, hindi bilang isang asawa na pagmamay-ari, kundi bilang isang kapantay na may sariling talino at kakayahan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Carmela na ang kanyang puso ay hindi na nakakulong sa isang kahon. Ang bawat sandali ng tawanan nila ni Marco ay isang patunay na ang buhay ay hindi natatapos sa isang maling desisyon. Ang pag-ibig, kung darating man muli, ay hindi na isang tanikala, kundi isang regalo na dapat tanggapin ng malaya. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw mula sa kanyang bintana, alam ni Carmela na kahit gaano pa kadilim ang dinaanan niya, ang umaga ay palaging darating. At sa umagang yon, siya ay mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, tunay na masaya. Ang tagumpay ng sariwang sapin ay hindi lamang nasusukat sa dami ng order na dumarating araw-araw. Para kay Carmela, ito ay nasusukat sa bawat ngiti ng mga kliyente na nakakatikim ng kanyang niluluto. Mga pagkaing puno ng sariling sikap at pagmamahal. Isang umaga, habang abala siya sa pagbabalot ng mga orders, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa bilangguan. Hindi niya ito agad sinagot. Pinagmamasdan niya ang screen habang umiilaw ang pangalan ni Ramon. Sa mga nakaraang buwan, ang bawat pagtawag nito ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit ngayon, nagpasya si Carmela na sagutin ito sa huling pagkakataon. Carmela, please, pakinggan mo ako. Bungad ni Ramon sa kabilang linya. Ang boses nito ay mahina, parang may kung anong bigat na pilit na inilalabas. Nabalitaan ko ang tungkol sa tagumpay ng negosyo mo. Hindi ko akalain na makakabangon ka ng ganito kabilis. Hindi mo talaga inaasahan, Ramon. Malamig na sagot ni Carmela habang patuloy na nagtatrabaho. Dahil ang tingin mo sa akin noon ay isang babaeng walang sariling kakayahan. Ginawa mo akong anino mo, pero ngayon, ako na ang nagbibigay ng sarili kong liwanag. Patawarin mo ako, pakiusap ni Ramon. Sising-sisi ako sa lahat ng nagawa ko. Kung maibabalik ko lang ang panahon, Ramon, ang oras ay hindi bumabalik. Putol ni Carmela. Ang pagkakamali mo ay hindi na mabubura ng simpleng paghingi ng tawad. Pero alam mo, pinatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Pinatawad na kita para hindi ko na kailangang dalhin ang puot na yon sa araw-araw kong pamumuhay. Tapos na tayo. Huwag mo na akong tatawagan muli. Ibinaba ni Carmela ang telepono. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding kaluwagan. Wala nang galit, wala nang puot. Ang tanging natitira na lamang ay ang pagtanggap sa nakaraan bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Maya-maya, dumating si Marco sa kanyang tindahan. May dala itong disenyo para sa pagpapalawak ng kanilang kitchen space. Nakita niya ang kalmadong mukha ni Carmela. Mukhang gumaan ang pakiramdam mo, puna ni Marco habang inilalatag ang mga blueprint sa mesa. Oo, Marco. Sa wakas, malaya na ako. Tugon ni Carmela. Tumingin si Marco sa kanya, puno ng paghanga. Carmela, sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw ang may pinakamalakas na loob. Hindi mo kailangan ng kahit sino para mabuo ka. Pero kung papayag ka, gusto ko sanang maging bahagi ng susunod na kabanata ng buhay mo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kasama sa paglalakbay. Napangiti si Carmela. Ang pag-ibig na inaalok ni Marco ay hindi nakakasakal. Ito ay parang isang matabang lupa kung saan maaaring lumago ang kahit anong binhi. Salamat, Marco. Marami pa akong dapat ayusin sa sarili ko, pero handa akong subukan, sagot ni Carmela. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, ang langit sa labas ay nagliliwanag. Ang bawat hamon na kanilang pagdadaanan ay hindi na magiging dahilan
para sumuko si Carmela. Siya ang arkitekto ng sarili niyang kapalaran at sa bawat sangkap na inilalagay niya sa kanyang buhay, sinisiguro niyang ito ay may halong pag-asa at tunay na ligaya. Ang mga sumunod na buwan ay naging saksi sa paglago ng sariwang sapin. Hindi na lamang ito isang maliit na kusina. Isa na itong kilalang kainan sa kanilang bayan na pinupuntahan ng mga tao dahil sa sarap ng lutong may halong pagmamahal. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan tungkol sa kanyang paghihirap ay siya na ngayong mga suki na humahanga sa kanyang determinasyon. Isang hapon, nakatanggap si Carmela ng formal na sulat mula sa korte. Ang diborsyo ay pinalna. Hawak ang papel. Hindi niya naramdaman ang sakit o pait. Bagkus, naramdaman niya ang hangin na dumadaloy sa kanyang paligid. Isang hangin ng paglaya. Hindi na siya asawa ng isang lalaking naging pasakit sa kanyang buhay. Siya ay si Carmela, isang babaeng may pangalan, may dangal, at may kinabukasan. Habang naglalakad siya pauwi mula sa kanyang shop, nakita niya si Aling Nena. Dati, ang matanda ay laging naghahanap ng mali. Ngunit ngayon, lumapit ito sa kanya na may dalang ngiti. Carmela, anak, napakagaling mo. Marami kaming natutunan sa'yo, sabi ni Aling Nena. Noong una, akala namin ay kailangan mo ng lalaking magtataguyod sa'yo. Pero, pinatunayan mo sa aming lahat na ang lakas ay nasa loob pala mismo ng ating mga kamay at puso. Tumango si Carmela. Salamat, Aling Nena. Sana po ay magsilbing aral din ito sa ibang kababaihan. Hindi tayo dapat matakot magsimula muli. Sa kanyang pagpasok sa bahay, sinalubong siya ni Marco. Hindi sila nagmamadali. Ang kanilang relasyon ay parang isang mabagal na pagbukadkad ng bulaklak, dahan-dahan, natural, at puno ng respeto. Umupo sila sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw na naglalagay ng kulay kahel sa langit. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Marco habang inaabot ang kamay ni Carmela. Iniisip ko kung gaano kahaba ang nilakbay ko, sagot ni Carmela. Noong mga panahong akala ko ay katapusan na ng mundo ko dahil sa panloloko ni Ramon, hindi ko akalain na ang mga piraso ng puso kong nadurog ay siya palang bubuo sa isang mas matatag na bersyon ko. Ang mga peklat mo, Carmela, ay hindi tanda ng kahinaan. Bulong ni Marco. Ang mga yon ay medalya ng iyong tapang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carmela ang tunay na kapayapaan. Wala na ang takot sa gabi. Wala na ang pangamba sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ang kanyang lola, na nakamasid mula sa loob ng bahay, ay nakangiti. Alam ng matanda na ang kanyang apo ay hindi na muling matutumba sa anumang unos. Sa loob ng kanyang isipan, binura na ni Carmela ang huling imahe ng pait. Ang nakaraan ay mananatiling aral, ngunit ang kasalukuyan ay kanya ng pagmamay-ari. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Marco, hindi dahil kailangan niya ng suporta, kundi dahil gusto niyang ibahagi ang kanyang tagumpay sa isang taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang gabi ay bumaba na may dalang mga bituin. Sa bawat kislap nito, nakikita ni Carmela ang mga pangarap na dati ay pangarap lamang, ngunit ngayon ay unti-unti na niyang nasasapo. Ang sariwang sapin ay hindi lamang pangalan ng negosyo. Ito ay pangalan ng kanyang bagong buhay, sariwa, masigla at puno ng pag-asa. Ang tagumpay ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pagsubok. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga bagong hamon. Isang araw, isang malaking oportunidad ang dumating kay Carmela. Isang sikat na food magazine ang nagnanais na itampok ang kwento ng sariwang sapin. Gusto nilang isulat ang artikulo tungkol sa babaeng nagawang ibangon ang kanyang buhay mula sa pagkawasak. Sa simula, nag-alinlangan si Carmela. Ang pagbabahagi ng kanyang kwento sa publiko ay nangangahulugan ng pagbubukas muli ng mga sugat ng nakaraan. Ngunit nang makita niya ang mga kababaihang madalas na dumadaan sa kanyang tindahan, ang ilan
ay may mga matang puno ng lungkot. Ang iba naman ay tahimik na nagtitiis sa loob ng kanilang mga tahanan. Napagtanto niya na ang kanyang kwento ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay isang boses para sa mga walang boses. Gawin mo, Carmela. Paghikayat ni Marco habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga gamit sa shop. Ang kwento mo ay maaring maging liwanag sa iba na nasa dilim pa rin. Sa araw ng interview, nakaupo si Carmela sa harap ng kamera. Hindi siya nagsuot ng mamahaling damit. Suot niya ang kanyang simpleng apron, ang simbolo ng kanyang pagbangon. Marami ang nagtatanong sa akin, paano ko raw nagawang magpatawad at magpatuloy? Panimula ni Carmela. Tumingin siya sa kamera ng may katapatan. Ang sagot ay simple. Hindi ko pinatawad ang nakaraan para bumalik sa dati. Pinatawad ko ang nakaraan para bigyang daan ang hinaharap. Ang sakit ay hindi permanente. Ngunit ang determinasyon mong maging masaya ay isang desisyon na maaari mong gawin araw-araw. Nang lumabas ang artikulo, naging inspirasyon ito sa marami. Hindi lang ang kanyang mga recipe ang hinangaan, kundi ang kanyang katatagan. Nakatanggap siya ng mga sulat mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kababaihang nagpapasalamat dahil sa kanyang kwento, nagkaroon sila ng lakas ng loob na kumawala sa mga abusadong relasyon. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa labas ng tindahan, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ito ay isang estranghero, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar, puno ng pagod, ngunit may bakas ng pag-asa. Salamat, Hija. Wika ng matanda habang inaabot ang kamay ni Carmela. Dahil sa nabasa ko tungkol sa'yo, naglakas loob na akong umalis sa bahay namin. Pagkatapos ng 40 taon, sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag. Naiyak si Carmela. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang lahat ng pagdurusa, ang bawat luha na pumatak at ang bawat gabing puno ng pangamba ay may malalim na kahulugan. Hindi siya nagdusa ng walang saysay. Ang kanyang karanasan ay naging tulay para sa kalayaan ng iba. Gabi na nang makauwi si Carmela sa loob ng bahay na dati ay naging bilangguan. Ngunit ngayon ay naging santuwaryo ng kapayapaan. Umupo siya sa kanyang paboritong silya. Pinagmamasdan ang mga bituin. Wala na si Ramon. Wala na ang mga peke at mapanlinlang na pangako. Ang tanging natitira ay ang katotohanan na siya ay sapat, siya ay matapang, at siya ay malaya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala na siya ay buhay na buhay, at ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay isa lamang sa marami pang magagandang pahina na kanyang isusulat. Ang buhay ni Carmela ay pumasok sa isang mas payapang agos. Sa tulong ng kanyang lola at ni Marco, ang sariwang sapin ay nagkaroon ng pangalawang sangay sa kalapit na bayan. Ngunit sa kabila ng abalang schedule, hindi kailanman kinalimutan ni Carmela ang kanyang pinagmulan. Ang lumang bahay na minana niya sa kanyang mga magulang ay nanatiling maayos, isang paalala na ang mga pundasyon ng kanyang pagkatao ay hindi kailanman matitinag ng anumang unos. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina, dinalaw siya ni Attorney Santos. May dala itong huling balita tungkol sa mga legal na usapin laban kay Ramon. Carmela, nais ko lang ipaalam sa iyo na opisyal nang natapos ang paglilitis sa kaso ng falsification of documents laban kay Ramon. Hinatulan siya ng korte ng pagkakakulong ng ilang taon. Balita ng abogado. Hindi na siya makakapanggulo pa sa iyo o sa negosyo mo, at ang ari-arian mo ay permanenteng protektado na ng batas. Huminga ng malalim si Carmela, isang mahabang buntong hininga ng kaluwagan. Salamat, attorney. Malaking tulong po kayo sa akin. Walang anuman, Carmela. Ikaw ang lumaban, ako lamang ang gumabay sa iyo. Nakangiting sagot ng abogado bago ito nagpaalam. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng simpleng hapunan sa beranda ng bahay. Kasama niya ang kanyang lola at si Marco. Ang mesa ay puno ng mga simpleng putahe na dati ay iniluluto ng kanyang lola noong siya ay bata pa.
Ang amoy ng sariwang simoy ng hangin mula sa mga halaman sa paligid ay nagpabango sa gabi. Tumingin ang kanyang lola kay Carmela. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha ng kagalakan. Apo, kung nakikita ka lamang ng iyong mga magulang na ngayon, tiyak na labis silang magiging malaki ang pasasalamat. Hindi mo lang pinangalagaan ang kanilang iniwan, pinayaman mo pa ito gamit ang sarili mong pawis. Hinawakan ni Carmela ang kamay ng lola. Lola, kayo po ang nagturo sa akin na maging matatag. Kung hindi dahil sa mga payo ninyo, baka sumuko na ako nung mga panahong akala ko ay wala ng pag-asa. Si Marco, na nakaupo sa tabi niya, ay tahimik na ngumiti at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Carmela. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Ang kanilang pag-unawa sa isa't isa ay sapat na upang malaman na anuman ang mangyari sa hinaharap, magkasama nilang haharapin ang bawat umaga. Para sa mga bagong simula, wika ni Marco sabay angat ng kanyang baso ng katas ng prutas. Para sa mga bagong simula, ulit ni Carmela at ng kanyang lola. Habang pinapanood ni Carmela ang mga bituin na tila kumikislap nang mas masaya sa gabing iyon, napagtanto niya na ang pinakamagandang regalo ng buhay ay hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang kakayahang bumangon at muling magmahal ng walang takot. Ang kanyang puso ay ganap ng gumaling. Ang bawat peklat ay naging bahagi ng isang magandang kuwadro ng kanyang buhay. Lumipas ang 5 taon, ang sariwang sapin ay isa na sa pinakakilalang tatak ng mga tradisyonal na kakanin sa rehiyon. Ngunit para kay Carmela, ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang kapayapaang naghahari sa kanyang puso araw-araw. Sa loob ng kanyang lumang bahay, na ngayon ay mas maliwanag at puno ng halaman, nakaupo si Carmela sa tabi ng bintana. May hawak siyang tasa ng kape, pinapanood ang pagsisimula ng bagong umaga.